everyone! Welcome back po dito sa ating YouTube channel and welcome back po dito muli sa ating garden. And for today's video, ang share ko naman po sa inyo ay kung ano nga ba yung pinagkakaabalahan ko tuwing Saturday, Sunday. And itatry ko din guys na mag voice over para naman maiba yung ating pagbo-vlog. Yan, ang ganda na ng ating variegated na burl marks na bagong tinanim lang. Yan, nilagay natin dito. Ang ganda ng variegation niya. Ang ganda na ng mga plants natin dyan sa ating rack. Yan, napakita ko na sa inyo yan dati. Or dun sa ating last na vlog. Parang last vlog ba yun? After 1 week na mahigit ay magbo-vlog po ulit tayo. Kasi dito sa amin po ay sunod-sunod lagi ang pag-ulan and ang nakakatakot, okay lang sana kung ulan lang. Ang nakakatakot, may kasama siyang kidlat at kalugkog. Doon sa kidlat, doon talaga tayo takot na takot. Kasi parang ang baba lang. Kaya hindi talaga po ako makalabas sa ating garden. Ito pa din. Hindi ko pa rin repot. Ito, naninilaw ang dahon nito ang ating aluminum na to. And yun nga, hindi tayo naka-vlog ng mga nakaraang linggo or nakaraang weekend kasi sobrang lakas nga po ng kidlat at saka kalugkog. Hindi ako makalabas, takot talaga ako nang nalumabas kasi parang ang lapit-lapit lang ng kidlat. Kaya ilang araw na naman po tayong walang vlog, kaya pasensya na po. And ngayon nga, yung i-share ko sa inyo ay ito, yung ano ba yung ginagawa ko dito sa garden. Kasi kahit hindi po ako nag-vlog at may pagkakataon din lang, wala kaming pupuntahan, wala akong gagawin or tapos ko na lahat ng gawain ko dito sa loob ng bahay. Dito na po ako sa garden yung makikita or matatagpuan sa aming munting garden. And yun ngayon guys yung i-share ko sa inyo and try nga natin na mag-voice over. Inuna nga nating tanggalan sila ng mga tuyong dahon itong ating aglonema na silver frost. Tinanggalan natin kasi iba din talaga pag wala silang mga tuyong dahon, super healthy nilang mga tingnan. And isinunod naman natin itong ating mga trailing plants na nasa harap na itong ating kitchen na kung tandaan nyo, ito yung ating trailing plants na ibinalik natin yung lushness nila. Panoorin nyo guys yung video na yon and super lalago na nila now. And then ito namang nasa rack na ating pinag-ayos. Itong ating burl marks, yan, itong ating Birkin, itong ating pink splash, yan. Tinanggalan din natin ng tuyong dahon itong ating mga halaman sa rack. And isinunod naman natin itong ating mga aglonema dito sa ating may baba na ng kitchen. Ito, yan. Sobrang tuyo na din ang mga dahon nila dyan. Kaya naman, pinagtatanggal natin. Idinamay na din natin guys yung mga tumutubing mga damo dyan sa lupa, sa labas ng kanilang mga pot. At sobrang dami na kahit maliliit ay pinagtatanggal na din natin. Arrange din natin itong ating mga halaman para naman maganda ang kanilang paglaki or yung makabuelo sila, hindi sila siksikan. Kaya inarrange na din natin sila kung saan sila ay makakabuelo ng paglago. Medyo madami yung ating mga aglonema dyan sa baba and medyo matagal na rin natin na hindi ito nai-transfer sa kanilang panibagong mga potting mix. Kaya medyo matigas na or tigasin ng tingnan itong ating mga aglonema dyan sa baba. And yun naman ay yung ating isusunod na gawin, ang ating pagre-replant or pagpapalit ng potting mix nitong ating mga aglonema. Mga common lang ito pero sobrang gaganda pa rin ng kanilang mga dahon, ng kanilang variegation ay tunay nakakaiba din naman nga. Compare naman doon sa ating mga mapupula yung variegation nila. Kaya kahit yan ay mga common lang, dapat pa rin natin silang alagaan, bigyan ng kanilang mga pangangailangan, and huwag natin silang baliwalain kasi iba din naman yung naiibigay nila. Iba din kasi pag pure na green, kumbaga parang buhay na buhay din. Hindi lang dapat doon tayo sa mga imported na nagpo-focus, dapat bigyan din natin ng attention ito ating mga common plants kasi sila din po ay kagaya ng ibang halaman or kagaya ng tao ay may buhay din. Kaya kailangan din nating ibigay yung mga pangangailangan nitong ating mga common na aglonema. Sa next natin na mga vlog, ayun naman po ang ating gagawin, ang pagre-repot nitong ating mga common na aglaw. So yan, nagdamo-damo na din tayo dyan.
kahit maliliit pa lang yung damo, ay ating tinatanggal na kasi mas mahirap silang tanggalin kapag sila ay nagsilaguan na. And then, after naman nating magdamo, oo, tama nga, magdamo kasi nagkalat tayo ng mga tinanggal natin na old leaf nila sa kanilang mga halaman, nagtanggal tayo and inilagay lang natin dyan sa lupa. Ang sinunod naman natin gawin ay nagwalis tayo nitong ating garden. Winalisan natin, lalo ito nasa harapan ng ating bahay. So, walis-walis lang tayo dyan. And yan, ganyan lang guys yung ginagawa ko and hindi ko namamalayan na lumilipas na pala yung oras kaysa tayo ay nasa loob lang ng bahay at nag-iisip ng kung ano-ano. So, nalilibang po talaga ako sa pag-garden. Kaya naman, basta wala din lang po tayong ginagawa, andito po ako sa aking garden at nag-aayos-ayos, nagtatanim-tanim, naglilinis-linis, yan. At yan nga, habang tayo ay nagwawalis, bigla na lang guys umambon. Kaya medyo binilisan na din natin dyan ng pagwawalis natin. Kasi umaambon na and hindi natin alam kung may kasama na naman itong kulog at kidlat. Kaya naman, binilisan na natin guys ang paglilinis nitong ating garden. And wala nga ilang saglit, ayan, bumuhos na talaga ang malakas na ulan. Biglang lumakas na yung ulan. Kaya itinigil na po natin ang pagwawalis-walis natin. And yun nga, pati itong ating pagbo-voice over na testing lang ay itinigil na din natin. Ay naku guys, inabot na tayo ng ulan. Yun na ang problem natin. Inabot na po tayo uli ng ulan. Yan, umuulan. Hindi ko lang alam kung pansin nyo na umuulan. Yan. Kaya dito lang tayo, stay tayo dito sa ating garden na nasa harap ng ating kitchen. Medyo madilim yun. Yan, dumilim na po uli. Ngayon ay katanghali ang tapat pa lang. And yun nga, natapos lang tayong magtanggal-tanggal ng mga tuyong dahon nitong ating portion na to. At saka dyan. Tsaka doon sa ating may plant rack. And nakapagwalis tayo ng kaunti. Pati pala yung dito sa may harapan natin. Dyan sa portion na yan, nakatapos naman tayo dyan na magtanggal-tanggal ng tuyong dahon. And yung ating winawalis ay hindi pa natin natapos. Andyan pa. Yan, nalinis naman natin itong ating area na to. Yan. And kung mapapansin nyo, meron tayo ditong punla ng okra. Okra yan guys. Yan. Ang hirap pala mag-voice over, sa totoo lang. Mas gusto ko pa yung hindi nag-voice over, yung on the spot talaga sasabihin ko kung anong gusto kong sabihin sa inyo. Mas gusto ko yun. Ito, punla pa din ito ng ating tawag dito, yung labanos. Nagdagdag ako guys ng punla ng labanos. Pero yung ating labanos ay mga 2 weeks na. Yung ating unang napunla and hindi pa rin natin siya nalilipat kasi nga tuwing Saturday, Sunday lang po tayo nakakapag-garden. And yan, natanggalan na natin, tinara lang natin yan. Ito, papalitan na ito ng soil. Papalitan na yan ng soil. Ito pa, need na yung mga palitan ng soil. And ipakita ko pala sa inyo, yan, puro papalitan na yan. Mga 2 years na kasi sila dyan na nakatanim. And need ng palitan ng soil or ng potting mix. Yan. And ipakikita ko pala sa inyo, miski umaambon, ay meron tayo dito pinopropagate na mga bougainvillea. Bougainvillea. Mga tangkay lang to. Tangkay lang siya na in-ICU natin. And ito ay more than 1 week na. Almost 2 weeks na sila na nandiyadyaan. Yan. Hindi pa natin siya ino-open, pero kita ko naman na mga okay yung dahon nila or buhay sila or sariwa pa sila, hindi sila mga nalalanta. Yan, kasi parang tanda ko may nagsuggest sa inyo na bougainvillea naman daw ang aking itanim kasi mas laban nga naman yun sa init ng panahon. Kumbaga, hindi talaga siya problema kahit mainitan. Kaya yan, nagpropagate tayo, nang hingi lang tayo ng stem kasi wala pa tayong budget na bumili ng mga buhay na. And yun nga, try nating i-propagate. Mga 6 na varieties yan or 6 na kulay. Yung isang paso niyan ay 2 ang laman niya. Mga 2 stem ang nakatusok dyan. Yan. Hindi ko lang alam kung pansin nyo. Pero 2 yan. Yan, uminit na ulit guys. Kahit umaambon ay mainit yung ating panahon. So yan. And dito, may tinanim tayo na
luya. Yan. Luya to na mga tira dun sa ating pinagputulan. Yung ating mga ginagamit pag tayo ay nag-juice. Yung kasama ng cucumber, lemon, at saka apple. May isinasamahan natin yun ng ginger. Yan. Pinopropagate din natin, itinanim din natin yung mga tira-tira na sumuloy. Meron pa ako doon na pananim, hindi ko pa lang din siya naiitanim. And etong ating mulberry, kung tandaan nyo dati, nakatanim yan sa parang tela, cement pot. Yung tela, di ba nauso dati yung mga tela na halimbawa towel na sira or maong na sira is isasawsaw or itutubog natin sa semento or yung hinalong semento, and then ihuhulma natin or patitigasin natin siya na para maging paso. Doon lang dati nakalagay itong ating mulberry, and yun nga, nailipat na natin sila dyan. Yan. And medyo lumago na to. Malaki nang nailago niya. After nun, wala na siyang bunga kasi nakuha na namin or nakain na namin yung siguro may 6 or 8 na bunga yung nakuha natin dyan. So, yun. So, guys, kahit hindi po ako nagba-vlog ay talaga nag-uutay-utay po tayo na mag-ayos dito sa ating garden. And yan. Yan ang ating gloriosum naman na kung dati ay sunog ang mga dahon yan, nasusunog. Ito, mga old leaf niya yan. Ngayon naman, yan. May pailan-ilan pa ring sunog, pero at least, yan oh. Ang dami na niyang dahon dyan na bago na hindi nasunog. Yan. Ang ganda nitong ating gloriosum. Yan oh, look. Yan, dun pa sa ilalim. Yan. Ito ay dating nasa paso, and yun nga, nasira na yung paso niyan. Nagdiretso na siya ng tanim or umugat na siya dyan sa lupa. Hinayaan ko na siya dyan. Yan. Pero yun nga lang, wala siya sa gitna nitong ating pinaka-garden or wala siya sa tamang pwesto. Kasi nga, umugat lang siya dyan. Yan. Aayusin pa din natin yan. And ito yung ating melaloniae. Yan. Na-search ko na guys yung name nitong ating ito. Hindi siya Green Orlando kasi parang golden melaloniae nga yan eh. Look, ang stem niya. Kung hindi ako nagkakamali. So, correct nyo na lang ako. And yun, ang ating peace lily, nag-flower na. Variegated yan guys. Hiintayin lang natin na bumalik yung variegation niya. Kasi variegated to eh. Nawala na yung variegation niya nga dahil sa sobrang init. Sa sobrang tindi ng init. And then, ito yung ating croton. Pero hindi ko alam ang ID niya. Yung para siyang nag-twirl. Yung umiikot. Yan o. Nag-twirl ang kanyang dahon. Umiikot. Yan. Ganyan yung mga dahon niya, and ang gaganda ng kulay. Kapag sobrang tindi ng sikat ng araw or yung old leaf na niya nagiging ma-red, pero yung mga bagong sulo niya is mag-green and yellow lang. Pero later on, kapag nga umidad na siya, yung dahon niya nagto-turn into red siya. Ito pa yung ating mga gagawin. Yan. Ito na sa taas lang yung kanyang dahon and wala dyan sa baba. So, ating ikakat yan and itutulsok natin dyan ng panibago. Yan pang ating mga gagawin. And, yun nga, ang lago ng ating rubber plant dyan. Utay-utay po ako naglilinis dito. Kaya, kung mapapansin nyo, yung mga paso natin ay nakahambalang dyan. Utay-utay po tayo naglilinis. Tayo po ay magtatanim din dito ng mga vegetable plants. Yun, magtatanim din tayo ng mga halaman na pwede naman nating kainin. Kagaya nga ng mga lettuce, labanos, mustard, ano pa ba, okra, talong, may mga tanim. Pakita ko nga pala sa inyo guys, pakita ko yung ating. Uminit na ulit yan, mainit na ulit. Buti na lang tayo ay may net. May net tayo dyan. So, uminit na po ulit, mainit na dito. Yan, pakita ko sa inyo yung ating mga punla. Napunla na mga
okra. Yung okra napakita ko na sa inyo, pero yung napunla natin na labanos, yung magti 3 weeks na siya, actually parang napadami ako ng punla dun sa isang plastic pot, kaya hindi sila magsilakihan ng okay. So yun yung pagkakamali ko. Ipapakita ko sa inyo guys. So dyan nakalagay yung ating mga napunla na mustasa at saka labanos. Yan. And kung mapapansin nyo, ito ha, kasi kumbaga hindi naman po ako ganun ka-expert. Ika nga ay sabay-sabay po tayong matututo dun sa mga pagkakamali ko din. And yun nga, yung unang-una ko guys na naging pagkakamali dito, since takot ako na siya ay maulanan ng sobra, takot din ako na siya ay mapuntahan ng manok. Yan, ay doon ko siya inilagay, doon sa area na yan. Kung tandaan nyo, dyan natin siya ipinaglalagay. And yun nga, hindi dyan naiinitan. And naging leggy itong ating punla. Naging leggy siya or humaba yung mga tangkay niya. Yun yung isa nating pagkakamali. So kapag ilalagay nyo siya doon sa area na hindi maaambunan, ay make sure pa din na sila ay maiinitan ng tama. Dito ko siya inilagay sa medyo pauna na portion na ng terrace or nitong harap ng ating kitchen na may bubong. So medyo pauna na siya. Diyan ko siya inilagay and yun nga, nung mailagay ko naman siya dyan ay leggy na. Kaya leggy na rin talaga siya. And ang second po natin na pagkakamali, dahil nga takot tayo na ika nga ay makaykay siya ng manok, dinamihan na lang siya natin dito sa iisang lugar kasi nga wala pa tayong paglalagyan. So, ang ginawa ko, pinagsama-sama ko lang siya dyan or dinamihan ko ng punla diyan sa iilang punlaan natin. Ayan, kita nyo to. Kasi minsan walang tao dito sa bahay. Ito, nakaykay pa din siya ng manok. Look, oh. And buhaghag siya. Nakaykay itong isang to ng manok, kaya mapansin nyo, meron dyang putol. Yun ang problem ko dito din, na isang problema ko, yun nga, napupuntahan ito guys na mga manok. Yan, kaya kung mapapansin nyo, ito, may portion na tuyo or na lalanta siya. Pero ito namang kabilang portion, hindi. So yun nga, kaunti yung ating lalagyan, kasi wala tayong mapapaglagyan pa. Pero siksikan sila. Siksikan ito sa isang lalagyan. Sobrang dami nating naipunla, lalo na itong mustasa natin. Yan, sobrang dami natin na napunla. And yun, iintayin pa din lang natin to na magdahon pa ng konti. Kasi ito ay, kagaya nito, pakita ko itong isang to. Itong isang punong to, pag ganito na ang itsura niya, yan, 3 ng panibagong dahon kasi ito yung original niyang dahon. Itong dalawang to. Ito. Yan. Ito yung original niyang dahon. And then, nagdahon na siya ng 3. Pag ganito na ang itsura, pwede na natin itong i-transfer sa panibago nilang pot. Or dun sa pot na kung saan siya ay mag-stay na for another 50 days. So, yun. Pag ganito, pwede na natin itong i-transfer. Kung mai-transfer ko man to at hindi ko na mapakita sa inyo, ipapakita ko na lang na na-transfer na. Kasi minsan guys, gabi na ako naglilipat-lipat ng ating halaman. Or doon ako nagtatanim kasi medyo hindi masyadong mainit or malilom-lilom yung pakiramdam ko habang nagtatanim. And yun nga, minsan singit-singit din lang ako ng pagtatanim kasi umuulan nga po. Lalo pag may kulog at kidlat, hindi po ako lumalabas talaga ng garden. And ito yung sinasabi ko po sa inyo na luya. Ganito lang siya guys, yan. Ito yung pinag-cut natin, kinat natin to. Madumi ng kuko natin kasi nagkalkal na tayo ng mga halaman or yung lupa nila. So yan, kinat lang natin to dun sa ating ginamit na juice, ng pag-juice or pagbiblend ng ating lemon, pipino at saka green apple. So yan, ito itatanim pa din natin yan. May growth point na siya dyan. So yan yung lalabasan na ng dahon. Ilan to? 1, yan, 2, and 3.
So, yan. Ito, nag-ugat na din siya. Itatanim na din natin yan. So, 4. Plus, yung nandoon natin kanina, dun sa pasong yun, hindi pala yun. Dini. Dini sa pasong are. Yan. Diyan. Yun. Bagong ano ko lang siya dyan, dapat hindi siya mainitan or maulanan ng husto. Hindi ko alam kung itatabi ko din siya dito sa gilid. Yun naman ang problema. Pag mga bagong ripat nyo lang, bagong tanim nyo lang, iwasan nyo po na malunod sila sa tubig or matdiligan sila ng sobra-sobrang dilig. Yun din guys yung isang reason kung bakit dito tayo, yan nakatumba yung ate sinwalis tingting. Yun yung reason kung bakit dito tayo nga naglagay nitong ating pinopropagate. Yan. Or itong ating pinunla. Kasi naluluno to pag sobrang nadiligan or na sobrang naulanan, naluluno sila or natlulusaw yung kanilang mga stem, yung kanilang mga dahon. Kaya hindi din dapat sa kanila talaga yung direktang natatamaan ng sikat ng araw. Direktang natatamaan ng ulan. Yan, sikat ng araw na tuloy. Hindi pwede sa kanilang direktang natatamaan ng ulan. So, yan. Yan yung ating mga punla. And dito, may punla tayong talong. Yan. Actually, madami din to. Pero, isa pa lang nakita kong sumulpot eh. Yan pa lang. Talong yan. Talong ito. Kasabay ko tong tinanim nung ating okra. Yung okra natin kanina na pinakita ko sa inyo. And yan, kasi gusto ko, dati may tanim ako, may kwento ko lang, dati may tanim ako na mga, kami actually mga patola, mga okra, mga kung ano-anong gulay, hindi dito sa malapit sa aming bahay, hindi dito guys, hindi ako dito nagtatanim, hindi kami dito nagtatanim, kasi nga, madami na akong ornamental plant dito sa ating malapit sa bahay. So, hindi namin po dito nilalagay. And ngayon, naisipan ko kasi hindi nakagaya dati na may makakapagdilig doon sa malayo sa aming bahay, may makakapagbugaw-bugaw or makakapagbantay-bantay doon sa mga manok kung sakali sila'y puntahan. And eto kasi tuwing gabi pwede ko silang bisitahin, pwede ko silang tingnan kung dinadapuan sila ng mga peste-peste. So naisipan ko or nag-decide ako na magtanim dito malapit sa bahay namin or dito mismo sa may garden namin. So yun, nagtanim-tanim na tayo dito guys. Umpisahan na natin kagaya nitong sili na to. Andito mismo to malapit sa ating kusina or dito lang sa portion na yan ng ating kusina. Ang dami pa natin ditong pang-ripat or pang ano. Ito kaya to nandyan. Aayusin natin yan. Ito yung nasa may terrace natin banda dun. Yan. Ating aayusin kasi kailangan na natin tong pag-ukulan ng pansin. Itong ating peach kuchin or orange kuchin. Yan. Yan. Yun. Dapat inilalayo na natin to sa kasamahan natin. Kasamahan natin. Yan. So, yun nga. And yan, may buhay na tayo dito na sili. And uutay na siyang mag-red. Ilan na to? Yan. So, kasi, hindi ko nga siya mapupuntahan. Di kagaya dati nung ang aking asawa po ay buhay. Pagkakatanim po namin ng Sabado at Linggo, siya na yung nag-iintindi na itong ating mga plants or ating mga vegetable na tinanim. Wala na nga po siya. Kaya, ayan, dinicide ko po na dito na lang sa ating mga tabi ng ating mga ornamental plants, dyan tayo magsasalit ng ating mga vegetable. And yun nga, binubuhay pa lang natin or nag-start pa lang tayo na magpunla. Flex ko lang din sa inyo guys, itong isa nating pinaka-favorite or one of my favorite na halaman dito sa aking garden. Ito ating variegated Burle Marx. And look, nag-full moon. As in full variegation niya. Or yung lumabas yung puro niya, ang bang tawag dito. Hindi ko alam kasi kung isa lang, hindi na siya variegated, diba? Basta nag-full moon na to, ang kulay niya na yellow. Yan din, nag-full moon na siya.
Hindi kagaya dito na half moon lang. Yan, dalawa siya magkatabi. Ang gaganda ng nilalabas na kulay nitong ating variegated na burl marks. Oh, ito mga old lip niya. Oh. Ang gaganda. Yan. Oh. Yan. And meron nga pala ako, yung napakita ko sa inyo kanina, na habang tayo ay nagtatanggal ng old na lip or yung mga dry leaves, ay meron tayo yung pinropagate natin galing dito sa ating mother plant. Kasi ito po yung ating mother plant. Tayo po ay may ilan na ding na pagbenta dito. Kaya kumbaga sulit na tayo. May napamigyan na din tayo galing dito sa ating mother plant na yan. May napamigyan na din tayo. And yun nga, nagpropagate tayo dyan. Yun yung nakalagay dun sa ating rack. And ito siya. Ito siya guys. Yan, pakita ko. Diyan pa din yung ating, napatigil ako ng paglilinis eh. Eto, look. Kung gaano kaganda yung variegation niya dyan. Look, oh. Yan. Yan, ang gaganda, oh. Ang gaganda. At, sobrang vibrant nito, guys. Lalo sa personal. Medyo madilim dito eh. Madilim itong area na to. Kaya, hindi masyadong makuha yung ningning. Maningning ito, guys. Mas lamang siya sa yellow. Kumpara dito sa nasa camera natin. Ito ay madilaw talaga, tapos ito ay light green lang. Hindi ko alam kung bakit dito sa ating camera ay dark green siya. Ito ay light yellow, kaya sobrang ganda talaga nitong variegation nito. Yan, look. Hindi siya gumanda, hindi siya mabigyan ng justice dito sa ating cellphone. Kasi madilim eh, madilim na tong area na to kasi nga may bubong to and umuulan nga ngayon. Yan, ito ang ating Birkin na sobrang ganda din ng variegation. Dito na natin siya inilagay kasi doon nga sa initan ay napapabayaan natin itong ating Birkin. Yan, and yun pa din yung ating mga trailing plants. Yan. So far naman ay gumaganda na sila. Lalo nga pag ganyang natanggalan na natin sila ng mga old lip. Lumalabas yung ganda nila. Kumbaga lumulutang yung talaga magaganda nilang dahon. Look, oh, ang haba na nitong ating Brazil. Yan. Ito na yung dulo. Ito na yung dulo. Yan. Ang haba na niya. Yun. Yan. Ganda. Ang ganda, oh. Ito ang ating Monstera Peru na naka-emboss. Naka-emboss yung kanyang dahon. Oh. Yun oh, may makakapaka dyan na usbong-usbong. Yan, naka-emboss. Ang ganda talaga ng creation ni God, Hindi mo talaga, kumbaga, kaya ako naaaliw guys din sa paghahalaman. Kasi sa paghahalaman, nakikita ko na talaga ang galing ng creation ni God. Hindi niya binibigay na pantay-pantay ang beauty or ang ganda or pare-parehas ang ganda nitong ating mga plants. Bawat isang plant ay may kanya-kanyang magandang karakteristik. Ito, wala nga itong variegation pero look naman. Oh, medyo magabok lang siya. Look naman yung kanyang dahon, talagang kakaiba din. Kakaiba siya guys, oh. Medyo magabok lang and then at the same time kasi nag-spray tayo dito diyan ng Ditane, kaya may puti-puti siya. Yan. Talagang kakaiba din nga naman ang creation ni God. Oh, ito naman, dito naman siya bumawi sa kanyang magagandang variegation. Same din dito sa ating Mandula Pothos. Yan. Diba? May kanya-kanya talaga silang unique na characteristic. Ito, may yellow ang variegation niya. Ito namang ating silver satin, iba din. Diba? Iba din yung variegation niya. Iba din yung pattern ng kanyang dahon. Yan. Ang gaganda. Diba? Kaya, kung ako kasi talaga ang tatanungin, mas naiinganyo ako na halaman or magtanim nitong ang gaganda at iba-iba, unique ang mga dahon. Ito naman yung ating pink splash. Look. Yan oh. Ang ganda din. Diba? Iba naman ang itsura ng dahon niya, iba din ang variegation niya, iba din yung combination ng kulay niya. Green and pink naman. Diba? Ang galing talaga.
Ang galing ni God, iba-iba yung kanyang binibigay na magagandang karakteristik. Para din sa tao, huwag kayong mag-inggit na yung isang tao ay maganda ang boses. Pero siya maganda ang boses, hindi naman kagandahan ng katawan, yung mga tipong ganun. Pero may kanya-kanyang beauty. Kaya ang bawat tao ay maganda. Hindi wala tayong masasabi na kinreate ang God na pangit. Yan, nagiging sentimental tayo. Lahat ng kinreate ni God ay may kanya-kanyang ganda. And nasa sa atin na nga lang yun kung paano natin siya gagamitin ng tama. May kanya-kanyang ganda, may kanya-kanyang talento. Itong isang to, philodendron din to. Hindi ko matandaan ngayon ang ID nito. Pero ito, ang ganda din niya ha, in fairness. Ito, itinanim ko to ng panibago, pinaltang ko to ng potting mix kasi dati ay leggy na din to. And yung mga puti-puting yan, Ditane po yan. Ditane, yung spray natin ng pesticide. Yan. Maganda din to. Nagagandahan din ako sa kanya kahit siya ay pure lang na green and ang lush niya din. Yan o. Yan. So, ayun guys, bago tayo kung saan mapapunta at tayo nagsenti-senti na. Hindi, ang gusto ko lang ding i-share yung mga ganong bagay sa inyo. Kaya nag-share na din ako. Kaya huwag kayong malungkot kung hindi man kayo magaling halimbawa sa isang bagay. Magaling naman kayo dun sa ibang bagay. So, yun lang, ganun lang. Sadya pong ganun ang buhay ng isang tao. So, ang dami na nga natin napag-usapan. Ang dami ko nang naikwento sa inyo. Iba't iba na rin yung napakita ko sa inyo ng mga plants. And yun nga, yung ginagawa natin dito ay hindi na natuloy. Hindi natuloy, pero itutuloy ko doon yun after nating mag-vlog. Idediretso ko pa din kasi tumila na po yung ating pag-ulan. Tumila na siya. And medyo umiinit pa. And maaga pa naman. So, idediretso natin yun. Hindi na nga lang ko kayo maiisama doon. And eventually ay ipapakita ko na lang sa inyo yung outcome nitong ating pinagpapagudan dito sa ating garden. And muli po dun po sa hindi pa nakaka-subscribe, subscribe po kayo dito sa ating YouTube channel. Click nyo po yung subscribe button dyan sa baba ng video na to. Hit nyo na din ang like and don't forget to leave a comment. Kahit hindi masyadong maganda, huwag lang masyadong brutal or masyadong nakakasakit ng damdamin. Ano po? So, leave a comment. Matutuwa po ako kung kayo po ay magko-comment. Ano po? Or magsasuggest ng kahit anumang gusto nyong sabihin dito sa ating pag-vlog. And muli po, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye everyone. Ingat po. Bye-bye.